Simulan na ng Senadong panukalang magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspendihin ang excise tax. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Umarangkada na sa Senado ang diskusyon ng Committee on Ways and Means para sa panukalang batas na magbibigay ng emergency powers kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspendihin ang excise tax sa langis. Positibo naman ang mga senador hinggil sa panukala. There is no existing law that grants the President authority to suspend or reduce excise taxes on fuel during extraordinary circumstances. So recognizing the importance of this measure, we have called this hearing to order to examine how we can balance the need to protect consumers. Ito ay isang emergency safety valve lamang para sa ating ekonomiya. Isang paraan upang maibsan ang pandaigdigang krisis sa ordinaryong Pilipino. Ang Department of Energy naman sinabi na kung kakailanganing mamili kung anong produktong petrolyo ang uunahin na suspendihin ang excise tax para sa kanila, diesel muna. The more concerning part is diesel. Kasi diesel, 65% of diesel is used by public transportation. I do suggest if we have to choose, diesel should be the priority. It could be just a partial reduction, not a full reduction, or it could even be a time-bound reduction lang. Ang Department of Trade and Industry naman, bukod sa suspensyon ng excise tax, humihingi din ng moratorium sa toll fee para sa delivery ng pagkain para hindi tumaas ang presyo nito. We also recommend the temporary moratorium on toll fee for cargo and delivery vehicles transporting basic necessities and prime commodities products traversing the major expressway. Pero ang Department of Budget and Management, iba ang hinihirit. Baka raw may ibang pondo pang pwedeng gamitin ng gobyerno, yun na lang muna kesa maapektuhan ang magiging kita at pondo para sa susunod na taon. Sa tala kasi ng Department of Finance, aabot sa 136 billion pesos ang mawawalang kita sa gobyerno. There are available funds that we can tap. So rather than immediately curtailing our possible earnings of revenue, but if the need really arises, like an extended, protracted crisis, then that's when we really call for the across the board, suspension or reduction of excise tax. Kaya ang tanong naman ni Senator Win Gatchalian, kung matapyasan ng 136 billion ng pondo, ano nang pwedeng gawin ng bansa sa susunod na taon? Ang sagot lang ng DBM, kuhanin muna ang mga unreleased fund mula sa 2026 budget para magamit sa susunod na taon. What could happen, a possibility, is that there could be some, by the action of the President, some unobligated or unreleased funds may be impounded. Pwede rin daw na magtipid sa paggastos ang gobyerno kung maaaring tulad ng pandemic, online meetings muna at flexible working hours. Isa ring opsyon ang dagdagan daw ang utang ng bansa para puna ng 136B. Pero ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, hindi ito pwede sa ngayon dahil target ng bansa mabawasan ang utang. Pero ayon naman din sa DOF, kung tutuusin, may kita pa rin naman ng gobyerno dahil kikita sa mataas na VAT mula sa mataas na presyo ng langis. Kaya napagkasunduan, sa ngayon, hindi opsyon na tanggalin ang VAT sa langis. Ayon naman kay Senator Pia Cayetano, approved na in principle ang panukalang magbigay ng emergency powers sa Pangulo. Handa rin silang talakayin na ito sa plenaryo, hinihintay lang na pumasa ang panukala mula sa Kamara. In principle, the members who attended are supportive of the main principle of the bill, which is to give emergency powers to the President. Yeah. So tinanong ko nga kung today, kasi nga ready naman ako, pero wala pa nga ang House, then may final version pa, so maybe Monday. Flexible naman ang komite kung suspend o talagang bawasan lang ang excise tax ng langis. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.